Filipino people, lahat kayo. If you are the head of the organization, make sure that you talk to all the members and you consider each one. No? In this case, PM AAA, you talk to all the class presidents. And then the class presidents allow them to talk to their class. And then come out with a survey. Hindi yung kayo mismo isasabak ninyo yung organization ninyo and then sasabihin ninyo, we are for you, tamba. We are supporting BBM. Ano yun? Sabi nyo, you will not support destabilization. Paano kung yung government mismo ang nagde-destabilize ng sarili niya? O you will not support government? Continue kayo dito sa tao. Kasi kayo, ginagawa nyo personalities eh. Hindi, nandun tayo sa issues. Yun yung lagi ko sinasabi, issues, no? Ang issue, corruption. Yung arrogance, yung oppression, yun yung mga issues. By standing for and with these people na kino-question ng taong bayan nga in the first place, you are showing mga sir, sorry sir, sayang yung marangko nyo, sayang. Sorry sayang. Kaya ako, kapitan lang ako, pero at least ako, naiisip ko, taong bayan. Yung puso ko, taong bayan. So kayo, ano isip nyo? Because by standing for these people, supporting these people, shows that you are not supporting the Filipino people. Di ba? Ang sakit para sa taong bayan nun. Masakit para sa akin yun. Bakit? Naniniwala ako sa organization natin PM Mayor. Na hindi nyo ako tinanong na hindi nyo ako, ano ba iking yung animal ka iking? Animal ka, Captain Enrique? Ano ba yung pinag-iingay mo? Ano ba yung binablog mo? Wala man lang nagtanong sa akin, mga hayop kayo. Paano ako maniniwala sa inyo? Ba't nyo isasali yung buong organization without even asking the right questions? Ang mga issue dito, sir, Resolution 10, no? Dinagdagan pa ng PI, ng People's Initiative, na binabayaran yung tao using people's money. Yung sukle dun sa travel expense, hindi pa sinasagot sa napunta. Napakalino ng mga issue. Dinagdagan pa nitong walang yang PCSO. Na minananalong isa lang tao sa mga anlalaki na in less than a month, 1.7 billion yung pot money na nilabas, 100 sa 42, 642, 645, and then 500 sa 649, 652, at 658. In 1 month, tinamaan lahat yun. Less than a month. December tinamaan lahat yun. 1.7. And that is, kahit ikaw bobo ka sa math, kahit removalist ka sa mathematics, tayo sa standard natin sa academy, removalist ka, ikaw nang pinakabobo sa math, sa anong arithmetic na yan, you know that in the probability realm, it is highly improbable. Tragis tayo lang may loto na matatamaan yung 5 na pot money in so short a month. Talagang merong kalukuhan yan na kahit hindi pa proven sa Senate na inaareglo daw ngayon, sabi, inaareglo daw yung mga senator natin. Malalaman natin sa Thursday kung ano na. Pero, kahit aregluhin ninyo, dinadagdagan nyo lang yung galit ng tao. Yung sinasabi ko na within that span of time, the people is willing to forgive you guys sa Senate at sa Congress. But if you go beyond that time, people will not forgive you. People will demand reckoning. Doon kayo matakot sa reckoning ng taong bayan. So, balik tayo. 22 na P-Mayor. Tapos nun, hindi alam yung number nito. Mga 154 na P-Mayor. Pumirma, demanding accountability. Ba't ito? Walang demand. Photo ops na we are supporting Tamba. Ganun na lang ba kayo? Mga may rangko kayo. Ganun na lang ba? Ano pinakipakita ninyo? Compromised kayo Kaya ako masama ang loob ko. Mga sir, para sa inyo. Because you stand for
an organization na supposed to be impeccable, na honorable. And madadawit buong organization dahil sa inyo. Para nga sa sinasabi ko sa Class 83, nag-disclaimer ang Class 83 na pinoprotektahan lang yung iba, yung nasa gobyerno ngayon. Therefore, sinasabi na yung aking pananaw ay hindi pananaw ng klase. Mas maganda pa yung ginawa ng klase ko kaysa sa ginawa ninyo. Mga PM sa PMAAA at saka sa AGPO, lahat kayo. Bakit? Kasi dinawit nyo na yung buong organisasyon. Yung sa amin, ang ginawang disclaimer na may hiya pa sa akin yung mga klase ko, nahiya pa na yung views ko not necessarily mean na ito ang views ng klase. Pero imagine yung sabihin nyo, we stand by government, we stand by BBM, we stand by by Tamba, without addressing the questions ng taong bayan. This is not about personalities, this is about the issues at hand na sinasabi ng taong bayan. Kaya nga nag-aalboroto ang taong bayan. Kaya nga pumipirma. O sige, 22 kayo. 154 ito, nakakampi ng mga taong bayan, tandaan ninyo. Oh, tapos meron pang isang grupo demanding na makulong yung mga involved sa PDAP na yon. So yun, kasama rin yun sa taong bayan, pero mas malumanay that they are still supporting BBM. Oh, yun yung ganong gitna. Ayaw ng gulo. Ayaw ko rin naman ng gulo. Ayaw rin ng taong bayan ng gulo. Ayaw namin ng gulo. Kaya nga pumipirma lang kami. Ayaw na. Sino ba nagsabing punta tayo sa kalsada? Wala pang ganon. Walang ganon. Nako. Panay nabudol kami lang ang sinasabi namin. And it is our right. Bakit? Masama ba sabihin nabudol ako? Is it against the Constitution? Nako. Mali yung ninyo. So, ngayon 17,000 to. At sinabi ko kanina, sige, magpapirma pa kayo, magpapigawa kayo ng manifest. Thank you for following my advice. Nag-state kayo, sige, ganun ang ginagawa ngayon ng Malacanang, ganun ang ginagawa ngayon ng government. Get as much support as you can. Nung papalakas kayo ng loob, pero sa loob ninyo, panic time kayo Pero yun, sige, palakas kayo, hanap kayo ng suporta. Tapos nun, tignan ninyo dito, 17,000. Talo na kayo kagad doon sa 17,000. Paano nga ito kung nadadagdagan pa? Patayin nyo ako, timbugin nyo ako, no? It will only result to mas grabe, mas dadami. Why? Because we stand for the issues. We are spitting out kung ano yung aming grievances, no? In our own little way, how we know it, sinasabi namin, airing our gripes. At yung gripes namin, pwedeng gripes din ng mga retirado. Okay. So, yun yung ko. Maba na. Now, those who have known me since I was a child, meron yan, yung mga high school batch ko, no? Mga kaibigan ko, yung mga pinanggalingan ko, they know me. They knew me, still know me. As I was a child. Yung mga kadete na inabutan ko, hindi lang class 83, meron yung class 80, 80, 81, 82, 83, then 84, 85, 86, hanggang Kalabato inabutan ko. At siguro yung anino ko, nadidinig pa nila, 87, 88, 89, 90, yun ang alam ko. Hanggang 1990, nadidinig nila yung pangalan ko. Kasi ganun ako kasikat nun Sorry ganun ako kasikat nun Kasi hanggang ngayon yung mga kadete, hindi nyo mapagkakaila, yung bayoneta na ginagamit nyo, ako may pakulo nun. Yung rain boots na ginagamit nyo, ako may pakulo nun. Yung silent drill na ginagawa nyo, na yung graduating class, ako may pakulo nun. Okay? So, that is record. No? Hindi nyo matatanggal yon sa history ng academy. Ako talaga ang may pakana nun. Diba? Gano'n, may foresight ako Uy. Kaya nga sinasabi ko, may foresight din ako kung ano yung mangyayari dito sa atin. Kaya nga sabi ko, it's bad for you Government is bad for you. Masama yung Nagalit yung tao I-address ninyo. Senate, i-address ninyo yung tao, yung concern, resolution number 10. Dinadivert niya yung attention
balik tayo doon sa resolution number 10, graft and corruption. No? Billion na ang pinag-usapan, kaya nga yung huling vlog ko magkano ba 1 billion? Hindi maisip ng tao magkano 1 billion. 1 million yun na 1,000 bills. That's 1 billion. 1 million na, ano yun? Ang isang paldo, 100. Yung 100, 1,000 ganun na paldo. 1 million yun. No? That's 1 billion. 1 billion. 1 million na 1,000 pesos is 1 billion. Tama ba? Oh, tama. Tama. Oh. Pinagnanakawan, taon-taon nilang bilyon. 30 years. Jesus Mario Joseph. That's what we want corrected. And no one is addressing it. Oh. Kaya nga, don't you think na isang senator tumayo? Sinabi ko mga pangalan. Di ba? Robin, Bongo, Bato, Tulpo, Senator Amy, 5 kayo. Pero pagka meron dyan dark horse, biglang, boom, kunana. Mabango ka, sigurado ka. Sa susunod na eleksyon. Hanggang kamatayan pa namin, boboto pa namin kayo Because you stood up for the Filipino people. The choice is, and it has always been, not between Marcos and Duterte. That's a stupid thing to look at things. The choice is between the Filipino people and yourself. Yun, you'll never go wrong. Obvious choice, not yourself, but the Filipino people. Kung at the moment, ang ginagawa ninyo nagpapasasa kayo, nag-enjoy kayo, yung self ninyo, maghunos dili kayo, you choose the Filipino people. There's still time. There's still time to do it. And we did that timeline, wala pa tayo dun sa reckoning ng taong bayan. People will forgive you. I can attest to that because that's how I feel. Okay? Kasi pagka pinalakpas nyo yan yung window of opportunity ninyo, wala na. Sa kangkungan kayo pupulutin. So, di ko na nasagot yung mga tanong ninyo. Ano pa ba? So, yung nakakakilala sa akin, mula noon hanggang ngayon, mga nakasama ko sa private sector, alam nila, kilala nila yung kalidad ko. No? Hindi ko na kinakailan. So, panoorin yung mga video, no? Kilala nila ako. Kilala nila kung gaano ko ka-straight na tao. Kilala nila, iwas pusoy ako, tahimik lang ako. Pero, pag ako ginising, dragon ako. Okay? Masama akong kalaban. Hindi pa ako lumalaban. Ngayon, ang sa akin, napakasimple. Taong bayan at sarili ko. Nananahimik ako. Pinili ko taong bayan. Di ba? Napakasimple. Ba't hindi ako, bakit ako magkakamali? Napakasimple. Sarili ko, retirado ako. Relaxing ako, inalaga ko na lang yung aso, yun ang pinoproblema ko, araw-araw, manood na lang ako ng TV, wala akong ginagawa, punta na lang ng palengke, grocery, whatever, walking ako. Tapos biglang, pinili ko taong bayan. Hindi ko nga pinili yung pamilya ko Taong bayan. Yung laban ng taong bayan. That's why, if there is any consolation sa lahat ng nangyayari na to, gentlemen of the Cadet Corps, people of the Republic of the Philippines, people of the Senate and Congress, people in Malacanang, I am telling you already how to solve the problem. It is a choice not between two family names, Marcos, Duterte. It is a choice between the Filipino people, our country, the Philippines, and yourself. Napakasimple. Forget yourself, piliin nyo taong bayan. People will love you for that. People will follow you. People will declare you a hero. People will be with you, sacrifice for you. Yun ang gusto nyong mangyari. Kayong mga nakaposisyon na niluklok ng taong bayan, become heroes of the Filipino people. Okay, isa pa nangyayari. May time pa, meron pa, konti. Yung talk about yung helicopter. Helicopter. Alam nyo,
mga kabrigada, no? In fairness sa PSG, trabaho nila yan. Kung ako ang Presidential Security Commander, o ako, sa standard ko, I would really advise the President, you use the chopper. Because I will use all available resources in my inventory to make sure that there is no harm to the President. The President reaches, BBM reaches, hindi ayoko na tawagin President, BBM reaches his schedule on time. Wala akong pakialam, di ko trabaho kung uhusgahan ko yung presidente o hindi. Ang trabaho ko is make sure that the BBM is able to attend kung ano man yung pupuntahan niyang schedule, yung commitment on time and in the safest possible way. Kung idadaan ko yan ng traffic, expose yung presidente. Pagka nataong ka pa sa Day of the Jackal, panoorin niyo yung video ko, Day of the Jackal, isang 90RR lang yan, isang RPG, tapos ka. To whom it may concern na, kung sino yung kasama. Day of the Jackal, panoorin nyo. No? And I know what I'm talking about. That's why, kung ako ang Presidential Security Commander, huwag ninyong minumura, parang minumura nyo ako. No. I will tell the President, this is our option, use the chopper. Strongly advise, use the chopper. Nagkamali lang sila na sila nagsalita, ewan ko kung inutusan kayo na magsalita kayo, whatever, or dinedefend ninyo, o baka sip-sip o whatever, hindi natin alam. Nagkamali lang, you don't have to say, justify for the President. Mali kayo doon. You just say, ano ba ang problema? Nag-chopper kami, ano ba mas? You do not have to justify it because it is SOP, Standard Operating Procedure. That is protocol. Ano ba kayo? Let the PCO do the talking. Let the people around the President, yung kanyang staff, communication staff, ang magsalita to defend his side. Pero kayo, you have done your part, PSG. Minumura kayo ng tao. Ako, nasasaktan ako, minumura kayo. Because people, ang PSG, ang trabaho niyan, protektahan yung first family. No? Hanggang sa matapos yung term. Or hanggang sa presidente siya ng Pilipinas. So, yon. Pero huwag niyo inaabuso. No? So, yon. Ganun yun. Trabaho nila yun. They do not speak out and then nag-justify yung chopper na wala sa kanya, iwewe niya kung ano yung cost. Hindi. Basta kung ano yung available, yun ang binigay ng taong bayan sa kanya, yun yung budget na binigay sa kanya. Gagamitin niya yan. Because the commander, alam niya kung saan siya gumagalaw. So, enough of the PSG. Huwag niyong mumurahin. Huwag niyong nadidinig ko nga, putang ina yung ginaganyan niyo. Wag. Huwag minumura. Pusang alos. Mali yun. Mali yun. Okay. So, sinabi ng PSG, bossing, chopper tayo. Alanganin yung traffic kasi yung advance party natin sinasabi matraffic talaga, grabe. So by air tayo para hindi tayo malate. It is upon the President, upon BBM to say, hindi, wag, nakakahiya sa taong bayan. Kasi pupunta naman natin yun, parang personal ko na yun. Or kunyari, sabihin niya, hanap na lang kayo ng ibang helicopter, private. Pero pagka ganun ang gagawin mo, parang nagkaroon ka na utang na loob, makompromise yung position mo. O sige, renta na lang tayo ng helicopter. Bayaran ko, sarili ko sweldo. Kung ganun ang presidente. Hindi, walang problema. Pero this is beyond helicopters. This is beyond helicopters. The issue again, you learn to look at the issues. This is not an issue na gumastos ng pera ng taong bayan. Na helicopter. Magkasino lang ba yung flight na yun? 10,000, 20,000, 30,000, 50 na kamo. Tops, back and forth sa helicopter, back and forth. Tapos yung mga gawin mo na 100,000. Gawin mo ng 200,000 gumastos ang presidente. Hayaan mo. Entitled yung presidente doon. Entitled ako. Salamat ka, BBM. Dinidepensahan pa kita. Pero doon ako sa tama kasi, Ini-imagine ko yung sarili ko, kung ako yung Presidential Security Commander, ganun ang gagawin ko. Na talagang helicopter gagamitin ko. Kasi ayoko na alanganin yung aking VIP
na expose siya in so long a time in a public area na pwedeng tirahin. Dami nang ang galit eh. O, ibig sabihin yan, alam na nga ng PSG, inaamin ng PSG, yun na, read between the lines. Inaamin ng PSG na yung security ng presidente medyo delikado. Bakit? Ang daming galit. Read between the lines. Daming galit sa presidente, baka upakan siya. Ako man yung PSG, sasabihin ko, chopper tayo. Okay, so kalimutan niyo yung chopper. Wala, non-issue yun eh. Ang issue is ano yun tawag doon? Is the, yung appropriateness ng propriety ng buong the whole thing. May oras ang presidente na si BBM na umattend ng concert pero wala kang oras umattend sa mga namamatay na sundalo, sa mga na earthquake, sa bombing at ngayon sa landslide. May ilan na yung patay, 15 yata. Oh, di ba? Then I started asking myself, malapit na, ay wala nang time eh. Is it about leadership or is it about character? Yung leadership, it can be acquired, pwedeng ituro. Pero yung character, kung yun talaga yung make-up mo, yun yung breeding mo, wala ka ang pag-asa. Leadership can be learned, can be trained, no? And be acquired. Pero yung character, yun na ikaw eh. So, next time, explain ko pa. Hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. God bless the Filipino people. God bless the Philippines. At sana may masmasan ang ating mga pinuno. Hindi pwedeng tigas-tigas dito. Hindi pwedeng yung pasikatan. Hindi. Na kailangan lang address the concerns of the Filipino people. No? Stand up for what is right. Stand up for the truth. Stand up for good governance. That's what the people of the Philippines are doing. Bye-bye. God bless. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy.